Alright, in 2 minutes makakasama po natin si Attorney Christian Saruca. Siya pong head ng MMDA Public Safety Division. Ito'y may kaugnayan siyempre, Weng, doon sa paghahanda natin. Mukhang tayo tutumbukin ng bagyong Pipito. Oo, no? mukhang sa segue ng Metro Manila, ano? Sana nga, bago pa man Hindi man tumama, tumbok, mararamdaman. dadaanan tayo, no? Mga kapuso. No? Alamin natin. Kasi alam ko, Weng, yung mga equipment, rescue equipments ng MMDA nasa labas lahat. Pinadala. Marami doon pinadala sa Bicol, di ba? Yes, so dahil nga kapos ang probinsya ng mga rescue equipments, ang MMDA meron sapat. Kaya lang, baka naman kulangin tayo rito. Yan ang magandang tanong. Game. So, nasa linya na natin si Attorney Christian Saruca, head ng MMDA Public Safety Division. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Good morning Joel, po. si Weng po ito. Good morning, sir. Gandang umaga po, Ma'am Weng at Sir Joel at sa inyo po mga taga-subaybay. Ano po ang mga paghahanda na inilalatag ng MMDA ngayon na malamang makaramdam daw po tayo ng epekto ng bagyo? Nung Lunes pa lang po, naghahanda na po ang MMDA. Nakastandby po ang ating Emergency Operations Center kasi nagkasabay-sabay na nga po itong mga bagyo mula nung Marte hanggang ito pong paparating na Pepito dito sa Luzon area. So nakastandby po ang ating Emergency Operations Center as well as yung pong ating mga response teams, particularly dito po sa mga flood control, search and rescue. Yung concern po ng partner ko si Joel, di ba nung nagmatindi yung bagyo doon sa Bicol, yung tama ng Christine, yung mga gamit po ng MMDA, pinadala doon tsaka iba pang lugar dahil nga kapos sila sa kagamitan. Paano po tayo ngayon sa Metro Manila? Ang mandato naman po kasi ng MMDA is primarily po sa ating Palakang, Maynila. So bago naman po nagpadala ang MMDA ng mga resources at personnel po natin doon sa Bicol region noong Christine ay siniguro po nating ligtas na po ang Metro Manila at wala na pong pangangailangan doon sa mga resources na yun. That's good. Pero paano po yung advisory nyo ngayon sa lahat po ng mga lungsod at munisipalidad sa buong Kalakang, Maynila, attorney? Kahapon po, alas 10 ng umaga, nagkaroon po ng pagpupulong ang Metro Manila Council. So pinangunahan po ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes po ito at inatendan naman po ng ating mga mayors and other representatives po. At nagbanggit na po tayo doon na pumasok na nga po ang Storm Pepito dito sa Philippine Area of Responsibility at sinabing maaari pong maging severe tropical storm ito o maging higit pang super typhoon. So pinaghahanda po ang lahat, ang mga local disaster risk reduction and management officers po, pati po yung MMDA action officers tsaka yung mga ating response group sa MMDA po ay pinaghahanda na po sa pagpasok nitong Pepito bandang linggo ng madaling araw. Meron bang atas si Chairman Artes na yung mga napahiram natin mga rescue equipments maibalik sa atin? Oo, bawiin mo na. Actually po nakabalik na po yung mga kasamahan natin galing sa Bicol at Batangas po. So andito po sila ngayon sa Metro Manila at ready na po silang ma-deploy kung kinakailangan. Pati po yung lahat na gamit na dineploy natin sa kanila na ibalik na rin po ng Metro Manila. Opo, nakabalik na po lahat. Yung pumping stations po natin, Attorney Saruca, kasi ang unang tatamaan nito yung mga baha-baha sa mga lansangan natin Tama po yan. Nakipag-ugnayan na rin po tayo sa ating Flood Control and Management Office ng MMDA at sinigurado naman po nilang lahat po ng pumping stations sa Metro Manila ay gumagana. Okay, so kahit pa paano, Joel, makakabawas yun. Huwag lang po mabarahan na sangkaterbang basura ang pumping station natin. Attorney, malaki may tutulong nun. Tama po yan. Kasama po natin yung mga clearing groups po natin, yung Metro Parkway Clearing Group at yung mga solid waste management. Nagki-clearing po sila ng mga drainages nila prior dito sa pagdating ng bagyo. Actually, ang panawagan natin, Weng, doon sa barangay level pa lamang, baka pwedeng maglinis na po kayo ng drainage ngayon. Wag niyo na ipaubaya po sa, sa MMDA po yan. Para pag dumating ang baha, kasi kasabihan nga, di ba, yung basura tinapon mo. Babalik sa'yo. Kaya nga. So baka pwedeng linisin na. Meron bang atas na gano'n ng MMDA sa mga barangay, attorney? Tuloy-tuloy naman po yung kampanyang yan, yung pong ating mga drainages araw-araw naman po nililinis, pati yung ating mga kanal. So ganun din po, tama po yung panawagan ninyo. Ngayon pa lang po, maganda na po tayo, linisin na po yung mga drainages para mabilis po yung daloy ng tubig baha kung sakasakali.
at maghanda po tayo. Yung prevention and mitigation po ang emphasis natin ngayon. Tsaka siyempre, kailangan natin ihanda, attorney, yung malalaki natin, mga truck sa mga mas stranded na mga pasahero. Dapat nakakasana yon. Kahit pa Sunday yon, abay, marami pa rin pong maapektuhan sa biyahe. Tama po yan. Naka-standby naman po yung ating transport group kung sakaling kakailanganing magkaroon ng mga alternatibong sasakyan. Naka-standby po yung mga buses ng MMDA, may military trucks din po tayo. At yung mga rubber boats po naka-standby na kung kinakailangan pong magbikas ng mga kababayan natin. Yun. Tsaka yung mga tarpaulin na mga higanting mga, di ba, adds dyan sa mga highway natin. Yan pababara sa kanal eh. Oo. Kung magkakataon eh. Ano ba yan? May utos ba sa inyo na, ibaba muna yan? Ang mga tarpaulins po kasi nasa jurisdiction na po ng DPWH pero nakipag-coordinate na rin po tayo. Alright. Okay. O sige. Abangan namin yung mga paghahandang gagawin ninyo sa wala kayong weekend. Walang pahinga. Po, wala. Diyan na muna nakastambay. Nakataas na ang alerto ng buong Metro Manila Council at MMDA Attorney Saruca. Yes, ma'am. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Thank you. Attorney Christian Saruca, ang pinuno po ng Public Safety Division ng MMDA. Alam mo,